This song is forever yours. 1,000 hallelujah, 1,000 more. Praise the Lord. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah, 1,000 more. Praise the Lord. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah, 1,000 more. 1,000 hallelujah, 1,000 more. 1,000 hallelujah, 1,000 more. Sir God, our Father, yung sa Panginoon, ay tinataas po namin ang galing na Panginoon, Lord God, na amahan sa Panginoon. Kaya pinagkapasalamat, Panginoon, Lord God, sa buhay, Panginoon, ng bawat isang mga ito ngayong pagkakaya. Kaya pinagkapasalamat, Panginoon, Lord God, sa pagkakataong, Panginoon, Lord God, na binigay niyo po sa amin, at kayo pasalamatan at purihin, Panginoon, Lord God, sa mga ito mga Lord, sa mga ito, Panginoon, Lord God, hindi po namin, Panginoon, na kayo siyang patuloy na kumilis, Lord God, sa puso, Panginoon, ang isipan ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Let us worship, Panginoon, Lord God, na kami sa harapan, Panginoon, Lord God, inising ang mga puso, Panginoon, Lord God, sa mga ito, Panginoon, na napakagyan ng aming worship ni Panginoon. Hindi namin, Panginoon, Lord God, nagamit dito sila, Panginoon, Lord God, upang naramdaman, Panginoon, namin, Panginoon, Lord God, ang iyong pagkilos, Lord God, sa buong congregation, Panginoon, Lord God, sa mga ito, Panginoon. Lord, hindi mo po namin, Panginoon, God, ang aming mga kapatid na wala pa Panginoon, sa lugar ng Panginoon, Lord God, hindi po namin, Panginoon, na patuloy na guidance, Panginoon, Lord God, para sa kanyang mga pagdating, Panginoon, Lord God, at paglalakbay patungo sa lugar ng Panginoon. Lord, hihiling mo po namin, Panginoon, Lord God, ang aming mga kapatid, Panginoon, Lord God, na mga Panginoon, Panginoon, Lord God, na kanino, Panginoon, hihiling po namin na touch mo, Panginoon, mga puso, Panginoon, Lord God, at remind, Panginoon, sila sa kahagahan na gawa nito, Panginoon, Lord God. Lord, hihiling po namin, Panginoon, na pangulangan niyo po kami, Panginoon, Lord God, sa mga ito. Gawa po kayo maging center, Panginoon, Lord God, ng aming gawa, Panginoon, Lord God, sa araw ko, Panginoon. Hihiling po namin na maging bukas po, Panginoon, ang puso ng bawat isa, isipan mo, bawat isa, Panginoon, Lord God, upang tanggapin, Panginoon, Lord God, sa buhay, Panginoon, Lord God, ang iyong mga salita namin. Narinig, Panginoon, Lord God, sa umagi ko, Panginoon, Lord God. Hinihiling po namin na patuloy na pagkilos, guidance, Panginoon, Lord God, mula sa simula hanggang sa matapos ang aming gawain sa umagi ko, Panginoon. At pangalan sa mga tanang, sinunod kami sa pangalan ni Jesus, namin Diyos na kapalitas. Amen.
Hallelujah! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nanahan ko po na magkamayan at magbatian ng bawat isa na narito. Bigyan po natin ang bawat isa ng ngiti sa kanya-kanyang mga lawan. Hallelujah! Patuloy po natin ang awitan ng ating Panginoon. Hallelujah! Yes, Jesus! Malayang, 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 malayang.
sitwasyon, ika'y pipiliin ko at ikaw pa rin. Hallelujah. Jesus. Patuloy po natin ang munta ng ating Panginoon. Hallelujah. Pusong dalisan ang aking nais. Ibigay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Ibigay mo, Diyos, para sa akin. Isang puso ka ba? Isang puso ka ba? Nasa iyo'y lamdaman. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ititibig mo na ika'y pangalan. Ang lungkot at pituloy sa'yo lamang, Jesus. Isang ka, pusong dalisan. Pusong dalisan ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang puso ka ba? Isang puso ka ba? Na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo walang alinlangan. Isang pusong ititibig mo na ika'y pangalan. Ang lungkot at pupuli sa'yo lamang, Jesus. Isang puso ka ba? Isang puso ka ba? Na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong ititibig mo na ika'y pangalan. Ang lungkot at pupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang lungkot at pupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang lungkot at pupuri sa'yo lamang, Jesus. Walang makapag
God is good. And all the time, God is good. Amen. Talagang napakasarap po talaga mag-pour sa ating Panginoon lalo na nakakonsentrate tayo sa Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa testimony. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay mayroong testimony. Bago po pasimula ng testimony ay meron po akong i-share sa inyo na isang parabula, kumbaga para maging angkop ang buhay ng tao. Sabi po, hindi po mabubuhay ang isda kung walang tubig. At hindi rin po mabubuhay ang puno kung walang tubig at lupa. Ganon din po, ang tao hindi mabubuhay kung wala ang Diyos. Kaya alam ko po na tayo mga Kristiyano, mga naglilingkod sa Panginoon ay hindi rin po, kung walang pagsubok po ay wala rin testimony. Kaya tayo mga anak ng Diyos ay hindi rin mabubuhay kung walang pagsubok. Dahil ang pagsubok po ay doon po tayo nagiging matatag. Amen po ba? Kasi kung wala tayong pagsubok ay kumbaga hindi, hanggang doon lang tayo sa level 1. Amen, kung walang pagsubok, walang testimony. Kaya kung may testimony po, ibig sabihin, mayroong pagsubok na nalampasan. Kaya alam ko po na ang bawat isa ay handang manindigan, handa rin na ipaglaban na ngayong umaga ay mag-testimony. Amen po. Magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa bagay ito. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa kagalingan. Kasi 2 days po ako nag-MPM nung nakaraaraw at yung makalawa. Sabay po kami ng aking apo. Ang apo ko po sukat dumi. Kaya kailangan niya magpa-doktor. Pero ako po, awa ng Diyos, ay nag-self-medication lang. At salamat sa Panginoon dahil ang kagalingan ay galing sa Kanya. Kaya tama yung kanta natin kanina na ang lahat ng kalakasan natin ay galing sa Panginoon. Kasi wala tayong kaya sa gana atin, kundi sa Panginoon lahat ang nagaling ating buhay at lakas. Pag ginawa talaga ni Lord ang ating kalakasan, wala na tayong magagawa. At patuloy na, kumbaga, itong nakarating ko ay dumana sa aming pamilya sa isang malungkot na yugto na aming buhay. Pero alam ko na bawat bagay, bawat nangyayari sa buhay natin ay kalooban ng Diyos. At patuloy na, kumbaga, lahat ng pagtitiwala ay sa Panginoon lamang dahil Diyos lang ang nakakaalam kung saan tayo matutulong ang bawat isa sa atin. Sabi ko nga, nauna si Pastor, sumunod yung kanyang membro. Kaya sabi ko na pangalungkot, pero ganun talaga ang buhay. Sabi nga nila madalas, unahan lang. Ang importante na kumbaga nakahanda yung mga sarili natin at pagdating na ating ganung sitwasyon din ay ligtas tayo. Yun naman po ang mahalaga na kumbaga ay yung kaligtasan kagaling sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos na ang kagalingan ay galing sa Kanya. Purihin ang pangalan ng Panginoon Jesus. Ayan, sa pagpalang araw po sa ating lahat. Una-una po, napasalamat po sa lahat ng dumalaw po at nakibibig po sa bura natin, Pastor.
salamat po sa presensya ninyo. Alam ko po na masaya po ang ating pastor na nakita po kayo. Dumalo po kayo sa huling araw na po, dito sa ating mundo, sa lupa. Yan, nagpasalamat po ako sa Panginoon dahil nakaraos na po ang lahat ng lahat ng naiwan ni Lola na pamilya. Kasi po bilang siya nga po nasaksihan ko po talaga yung struggle ng mga anak ko po dito sa Mindoro. Nung huling sandali po ni Lolo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil patuloy pa rin niya pong pinapalakas ng aking loob sa araw-araw. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi niya po ako pinabayaan na sa mga oras na yun ay talagang siyempre tayo mga tao bilang isang mga nararamdaman po natin. Talagang nakakalungkot po talaga. Pero inisip ko po palagi na andyan pa rin po siya sa tabi ko. Kaya dito pa rin po siya sa atin. Nakapiling pa rin po natin siya. Kumbaga, mga ilang weeks po yun eh. Ay, yung linggo po na yun, talagang sobrang bigat po ng bibig ko. Kahit na sobrang naiyak ko naman na po yung dapat ko na yung sakit po ng bibig ko na yun, naiyak ko. Pero ano pa rin po talaga. Pero salamat po sa Panginoon dahil inalis niya po yun. Kasi nahihirapan din po kasi talaga ako makapag-adjust. Pero ganun pa man, anak ko ang Panginoon na itikilos sa buhay mo para walang sakit at kirot sa pinaralan ko pa sa pagkawala po. Ay po, nagpasalamat po ako sa Panginoon. Sa Diyos po ang papulong ko sa salamat. Amen, Lord. Maraming salamat sa mga testimony na alam ng Diyos ang ating mga iniisip at laman ng ating mga puso. Ngayon naman po ay punta po tayo sa scripture reading. Wala po dito yung ating kapatid na magbabasa. And para sa ating mga scripture ngayong umaga ito, buksan pa namin namin po mga Biblia sa Colossians chapter 2 verse 7. Sabi po dito, magpakaragdag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Pagin po ang Diyos sa pagkakasal ng salita. Ngayon po ipakinggan naman natin ang salita ng Diyos na ingatid po sa atin ni Pastora Judy Lizaga. Amen. 11 o'clock. Meron po tayong ninakaw na 30 minutes sa Panginoon ngayong araw na po. Amen. Meron tayong 30 minutes na ninakaw. So, try ko muna yung manalangin. Panginoon, kung ikaw Diyos sa umagang ito, pala yung Panginoon na sinasali ko namin sa inyong aming pangampalataya, ang aming pagpupuri at aming pagdakila sa inyong pangalan. Muli Panginoon ay samahan mo kami sa aming pagpupuri, pagbuloy-buloy na iyong salita. Panginoon, ano ba ang isang maako ng aming pagpupang katawan at aming pagsunod sa inyong lugar. Gusto niyo po aming kaisipan, Panginoon, ang aming spiritual na mata, aming spiritual na tayo na ugat, upang mabibigyan mo namin ang mga bagay o God ay tumutulong mo sa amin at ang ito Panginoon sa gawa namin. Dalayan din Panginoon na kayo mga kapatid na wala pa dito sa lahat. Tunay na out Diyos, ano kung ginagawa nila, ang mga pinanaroon, iparamdam niyo Panginoon sa kanila na ang araw na ito napakahalaga. At ang araw na ito ginawa mo upang kami sama-sama magbigay ng papuri at pagdakila ng Panginoon. Lord, bisan pa aking hinihingi, Ama, ang iyong pagtulong, ang iyong banal na Espiritu, sumamula sa mga ito, God. Nawang yung mga salita ay na aking dadalhin sa Panginoon ay magbibigay ng
Amen. Okay? So, purihin ang Panginoon sa umaga nito. Ang atin pong sabihin sa ating kapatid, salamat at narito ka. Salamat at narito ka. Okay, so muli, isa pong pagkakataon o isang pribilehiyo ang ibinigay sa atin ng Panginoon sa umaga nito na tayo nagising, na malakas, nakakalakad, nakakita, nakakasalita, upang isa'y pilihin natin sa umaga nito. Okay, isa pong pribilehiyo. Dahil, buti sana kung kagaya na Annabelle, no? Pero, may mga sitwasyon na dumating sa buhay ng tao na bigla na lang. Kung saan ko natutuwa. So ako po'y natutuwa. Hindi ko umpisahan yung sinabi ko nung nakaraan sa guru ni Annabelle. Actually, ako po'y natako dahil pagkatapos natin manalangin ng Sunday, ay Monday ang tayo siya. So sinir ko daw, dinawento ko sa group chat ng leaders ng Bethany. Pinagtatawanan nila ako. Sabi ko kasi natakot ako dahil kapag wala akong gift iniling. Kasi nawala agad si Annabelle. Imagine mo, dito sa natin ng hapon, pagdating ako kagad ng Monday, nawala na siya. Pero ang isang kabuti ang inilibel sa akin ng Panginoon doon ay bagamat sinabi ko nga po nung nandun kami, wala si Ina doon, marami sa inyo wala. Sabi ko nga po ay ang panalangin natin, si Annabelle ay magtutungan pa ang buhay ko din. Pero iba po plano ng Panginoon. Ang plano natin, sa nais natin. So, dahil umamit lang tayo, nananalangin at alam ko na si Annabelle ay nasa Panginoon dahil na-ready siya ng Lord. No? Yung panahon niya na hindi pa siya nakakalakad, ang panahon niya na malina siya, no? May sakit na siya, nagawa niya pang dalhin ang kanyang buhay dito. So that is the preparation na binili ng Lord sa kanya. At siya ay nakakilala sa Diyos. Kaya, ang sabi ng Panginoon, hindi siya pinagaling physically, but spiritually gumaling siya. At yun ang napakahalaga. Amen. Yung spiritual na relasyon natin sa Panginoon ay napakahalaga. Bagamat halaga ang physical, but lalong higit ang halaga ang spiritual. At yun ang nangyari kay Annabelle. Gumaling ang kanyang spiritual na kalagayan. So, purihin ko ang Panginoon sa umagang nito. Nais ko po kayong dalhin sa Colossians 2 verse 7. Sabi ko dyan, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa kanyang buhay. Magpaatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat. May 2.2 dyan. Okay. So, kung titignan po natin ang buhay natin sa kasalukuyan, sabi ko nga po, meron tayong ninakaw na 30 minutes. Okay? Kaya ngayon 11:10. So, kung mapapansin po natin ang buhay natin, ang buhay ng tao ay may kanya-kanyang pinagkukunan ng lakas. Okay? May kanya-kanyang pinagagalingan ng lakas. Minsan, kapag okay ang buhay mo, secured ka financially para sa lakas-lakas mo. Okay, nararaman ko sa palengke. Kapag ang bulsa ko ay talagang sobrang budget, ang sarap na palengke. Pero kapag ang bulsa mo ay, ako, sakto-sakto lang, parang bibili ka talaga ng tingin-tingin. Parang, pagka marami akong budget, parang pagkakas eh. Pero pag maliit ang budget sa'yo, yung ko lang makasagasa, baka meron akong masagasaan at may extra bayad. So, ito yung tumulito, ang tao kung may kanya-kanyang lakas na pinagalingan. Minsan, ang lakas nila ay secured sila financially. Okay, secure. Kaya, parang ang lakas. Pero may ibang mga tao naman na ang pinagagalingan ng lakas nila ay ang kanilang family name. Let's say, Marcos. Diba? Para pag salabing Marcos, ang tatag ng family, hindi na siya makikinag. Walang pwedeng bumiba sa kanya. Kasi sa family pa lang, malakas na. So, may kanya-kanyang pinagagalingan ang kalakasan ng tao. Minsan ay parang hindi na kayang nagibain. Pero ang problema, kapag dumating na sa tao, yun na yun. Kapag ang problema ay dumating, doon lumalabas ang tanong. Okay? Saan ba ako nakaugat?
Ayan. Kaya pag-uusapan natin sa umaga nito ay ugat. Hindi ko ako nakapagpagawa ng presentation dahil nahuli din yung magagawa ng presentation, nahuli din ng laptop, pero nauna po kami dito. Wala pa pong tao. Amen! Si Pastor. Si Tatay, ang early bird natin. Okay. Maliban sa akala ko nga, late na kami. Pero hindi pa pala. Okay, nauna pa pala kami sa inyo. Okay, so, kahit na ang tao may kanya-kanyang kalakasan o pinagagalingan ng kanilang lakas. Pero kapag dumating ang problema, lumalabas ang tanong na, saan kayo nakaugat? Saan kaya ako nakaugat? Okay, kaya ang aking paksa ngayon ay salitang ugat. Okay, so yan. Kasi ang totoo, hindi lahat ng mukha na nakikita natin ngayon ay matibay. Amen. Tingnan niyo bawat isa. Mukha bang matibay yan? O mukhang marupok? Okay. So hindi lahat ng mukhang nakikita niyo ngayon ay okay. No? Ay matibay. Meron dyan, masaya ngayon, nakita, pero in deep inside ay may something na dinadala. So may mga, dahil po ay ugat, so mag-reflect pa tayo sa puno. Okay. May mga puno po na maganda ang labas, pero kunting bagyo lang, tumutumba. Okay? Yun ang mas higit na nakakakilala ng mga puno. Yun siguro, asawa ko, dahil sila ay yung isa nga lumber noon, so iba't ibang puno ang kanyang na-encounter. Okay. May mga puno na tawag nito, dahil puno, iba't iba ang kanilang characteristic. Meron mga puno na bukin. Okay? May mga puno na matibay. Yung puno ng ipil. Matibay ba ang puno ng ipil? Ha? Matibay ba ang puno ng ipil? Parang maraming gumagawa ng ipil na ginagawa pag-trompo. Okay. So, iba't ibang anyo ang lakas ng kahoy. Pero, may mga puno na kunting bagyo lang o kunting hangin lang ay natumba. At may mga puno na sa loob nito, hindi maganda ang labas, pero sa loob nito ay maganda. At may mga disenyo pa. So, dito po pumapasok ang sinasabi ni Apostle Paul na Colossians 2:7. Okay? Pakibalik na ako sa verse. Okay. Doon po pumapasok yung Colossians 2, verse 7 na sinabi ng Apostle Paul. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa kanyang buhay. Isalig. No? Parang sa ito, parang rooted. No? Parang isalig, ibigay. Okay. So, first point ko po dito ay, yung root natin, ay wag natin, ang root po natin ay hayaan natin mag-uugat kay Kristo. Let your roots grow down and to Jesus. No? Yung daw ugat natin ay mag-grow down. Hindi mag-grow palabas. Pero bang ugat na palabas? Ang puno? Ugat? Mayroon bang palabas? Wala naman. Okay. But ang ugat ay rooted sa ating Panginoon. Yun ang unang point natin. Sabi doon, ang pagkasas kayo, isalig ninyo sa Kanya ang iyong buhay. So, ang nais ko sa number 1 points ko po ay mag-grow tayo down into Jesus. Down into Jesus ang ating mga root. Hayaan natin mag-ugat tayo kay Kristo. Mag-root yung ating love, mag-root yung guidance ng Lord sa buhay natin. Sabi ko sa verse, let your roots grow down. No? Hindi, let your branches grow. Hindi yung sinabi siya. Ang sinabi niya po doon ay yung magsuwa-isalig yung buhay. Hindi sinabi doon na yung mga branches ng puno ang lumago o ay mga dahon ang lumago. Kundi ang sinabi ng Panginoon, yung root dapat ang unang lumago. O ang tumatag, ang mag-grow. Hindi yung mga branches, hindi yung mga dahon. So, ang ugat ay di po nakikita. Kung sila lang yung bang puno, ang isang seed at nagkaroon ng ugat, ito nakikita natin? Hindi. Lalo kapag ito po ay bago, hindi nakikita ang ugat. Lalo na yung binroot, hindi nakikita. Saka na nakikita ang ugat, kapag ang puno ay, matagal na. Diba?
Minsan yung ugat ay gumagapang na, kita-kita natin. Pag matagal na, saka siya nakikita. At ang point ko po dito, yung ugat na kapag tinanim natin, hindi agad niya nakikita. Hindi siya agad na nakikita doon sa seed na itinanim natin. Pero, ito po ay tahimik lang, no? Sabihin ugat ay hindi nakikita, tahimik lang siya na gumagawa para doon sa kanyang buto. Tama tayo electric fan din? Para kayo lang may electric fan, ako wala. Lugi ako. Okay. Pero yun po, no? Yung pagiging tahimik ng ugat na habang nagsusupply siya ng nutrients sa browser. Ito po yung dahilan kung bakit nabubuhay ang puno. Amen. Yung pong root na tahimik na yun po yung dahilan kung bakit nabubuhay ang puno. Kaya ang sibuyas, kapag tinanim mo yan, tatanggalin mo yan, di ba? At transfer. Pag yan ka ng ugat, sigurado ito ay matutuyo. Pero kapag may ugat yan, sigurado, salamat Deho. Kapag ito ay may ugat, sigurado ito ay mabubuhay. So yun ang point ko po doon. Okay. Na yung tahimik ng root na yun, na itininig na mula sa seed, ito po ay ang dahilan kung bakit ang puno ay may dahon, may branches. Yun po ang dahilan. Kung bakit ang puno ay nabubuhay ay dahil sa kanyang ugat. So, ganoon din po yung relasyon natin sa Diyos, mga kapatid. Kailangan tayo mag-ugat sa kanyang mga salita. Kinakailangan tayo ay mag-ugat sa kanyang mga salita. Minsan, tahimik lang po. Minsan, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng mga nangyayari. Pero doon mismo, nabubuo ang lalim ng pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Okay? Minsan ikaw lang. Nakita ka ang lalim ng tao, pero hindi mo alam na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng mga nangyayari sa buhay mo. At dahil doon, sa pagiging ikaw at ang Diyos lang nakakaalam, na dahil doon ay mismo nabubuo yung lalim ng pagsunod at pag-ibig mo sa Diyos. See? Bagamat ang root ay hindi nakikita, pero nagsusupply siya ng buhay sa kanyang patuloy. Ganun din po. Minsan, hindi po tayo napapansin ng church, pero dahil ikaw ang Diyos lang ang nag-uusap. Pero doon po, nanggagaling yung lalim ng pagsunod at pag-ibig na pagsunod. Sabi nga po, hindi sa laki ng karunungan ng nagawa mo. Ang hanap ng Diyos ay yung lalim ng iyong pagsunod. Amen po. Yung lalim ng iyong pagsunod. Gaano ba kalalim ang pagsunod ko sa Panginoon? Yung mga panahon na nagpipray ka kahit na walang sagot. No? Yan po yung lalim ng pagsunod. Panahon na nagpipray ka pero walang sagot. Panahon na nagpapatuloy ka kahit pagod ka. Kahit hindi mo kaya, pero nagpapatuloy ka. Panahon na nagtitiwala ka kahit hindi mo nakikita ang resulta, kahit pa wala pang resulta. Yan po yung lalim ng pagsunod. Sumusunod ko sa Diyos kahit hindi mo naiinitihan o feeling mo, hindi mo kaya. Pero sumusunod ka, andyan ka, nakikinig, sumusunod kapag tinawag ka ng Diyos. Yun po yung lalim ng pagsunod. Those moments, kapag gano'n na po ang nangyayari sa buhay mo, na nagtitiwala ka sa Diyos, kahit nananalangin ka, walang resulta, nagpapatuloy ka kahit napagod ka. Ibig sabihin, yung pong root mo o yung ugat mo ay nag-grow isa-isa. Amen. Kapag gano'n na yung attitude ko sa Lord, Lord, kahit walang sagot sa panalangin ko, kahit mahirap susunod ako, kahit wala akong pera susunod ako, ganito ang buhay ko susunod ako. Ibig sabihin, yung root ay nag-uugat na. Isa-isang nag-uugat kay Kristo. Okay, sabi ko sa John 15:5. Ito yung famous word verse. I am the vine and you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Ito po napakaganda dun eh. Yung pag ikaw hiwalay sa vine, sabi doon, I am the vine and you are the branches. Ako ang vine at ikaw ang branches. Okay.
ang Diyos, ang puno at tayo ang mga sanga. Okay, apart from me, you can do nothing. Ito po ay napakatindi. No? Apart from me, you can do nothing. Kung wala ako sa iyo, wala kang magagawa. Amen? Kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Kahit ano pang yaman natin, kahit ano pang famous natin, wala magagawa yan. Walang magagawa. Okay. Ibig sabihin po, kahit gaano pa kaganda ang mga branches ng isang puno, kahit na kadami pa ang leaves ito, kung hindi naman ito nakakabit sa puno, ay matutulog. Okay? So, ibig sabihin po, kahit gaano pa kadami ang accomplishment natin, kahit ano pa kadami yung ginawa natin, kung ang buhay namin ay hindi para sa Diyos, useless. Kahit ano pang accomplishment niya, kahit ano pang professional na meron ka, kahit ano pang tinapos na meron ka, kung hindi sa buhay, ang buhay mo hindi para sa Diyos, useless. Kahit na gumagawa ka, kahit ano papaawin ka, tumupok ka, no? Ikaw ang puntahan ng mga gawain ng Diyos. Kung ito'y ginagawa mo para sa sarili mo, useless. Pero kapag ito'y ginawa mo para sa Panginoon, reward ang ganitong Panginoon ko. Kung ginagawa natin ito sa church, no, para lang maging famous, para lang maging hero sa church, nagiging useless po ang lahat ng bagay nito. Ang gusto ng Panginoon o ang kanyang concern o ang kanyang hanap, ang hanap ng Diyos ay yung lalim ng ating pagsunod. Yung lalim ng ating pananampalataya. Yung nag-uugat ka sa Kanya, ang hinahanap ng Diyos. Lumalim ang iyong panalangin. Lumalim ang iyong panalangin. Paano ba tayo manalangin? Thank you, Lord. Amen. Ganun na lang ba? Wala man lang masabing kung sentence ngayon, bukas naman, naka 2 sentence, naka 3 sentence, 4 sentence, 5 sentence, hanggang naging 10. Sana ganun. Diba? Yun po ang nais ng Panginoon. Lumalim ang ating pagsunod, lumalim ang ating pananampalataya, mag-ugat tayo sa Kanya, lumalim ang ating panalangin, lumalim ang pagkakilala natin sa Diyos. Okay. Kaya pinapadaan tayo ng Diyos sa waiting time. Minsan pain. Hindi para kahirapan tayo, kundi para palalimin pa ang ugat natin sa Diyos. At habang makikiramdam tayo, at habang makikiramdam pa sa nangyayari, ang Diyos ko ay may ginagawa. Ang Diyos ko ay may ginagawa sa buhay natin. Alala niyo po, ang footprint in the sun, kung nakakalam ang footprint in the sun, kasabay niya ang Diyos ang lalakad sila. So, dami niyang problema. Talagang dagok-dagok ng buhay niya. Naglalakad. Mayaman, hindi niya ang bakas ng Panginoon. Akala niya iniwan siya ng Diyos. Akala niya iniwan siya ng Diyos. Pagtingin niya, wala na yung bakas ng Panginoon. Bakas niya lang natitira. Hindi niya alam, kalong-kalong siya ng Diyos. Ganun po tayo. Kapag dumating sa ating mga bagay, naman sa ay yung pain, pinaghihintay ka ng Lord, akala natin iniwan natin ng Diyos. Pero hindi natin alam, kalong-kalong ka ng Diyos. Ganun ka kamahal ang Panginoon. Okay? God is growing your root. Deep root. Deep. Hindi lang basta root to, kundi deep. Yun ang mahal ng Panginoon ang mag-grow. Yung ating ugat, pagkakilala at pagmamahal sa Diyos. Upang tayo po ay tumibay. Upang makapag-produce po tayo ng pangmatagalang buhay. Number 2 po, mamuhay na nakadesenyo sa Diyos. Or let your life be built on Him. Sabi po sa verse, magpakatibay kayo sa pamapalatayang itinuro sa inyo. Magpakatatag kayo at isalig. Yung buhay daw natin naka-built in. Naka-built in. Kanaka. Okay. Hapon po, pumunta kami ng BCR. Dahil kailangan ng mga anak ko ang rest. So, at nandun na lang rin naman kami. So, nag-pray na kami kasi nangangarap po tayo ng mas malaking TV. Amen!
Nananalangin tayo ng mas malaking TV. Amen. Kasi para itong maliit na TV na to, madala na sa mga bata upang ang mga bata ay makontrol natin. At nagpatuloy sila sa pakikinig ng kwento ng Panginoon. Okay, pumunta po kami doon. Meron pong TV na Google TV at saka Smart TV. Dahil hindi naman ako magaling sa teknolohiya, tanong ko doon sa agent, Sir, ano mo ang pagkakaiba ng Google TV at Smart TV? Ma'am, sabi niya, ang Smart TV, naka-built-in na yung mga application. Ang na. Pero yung Google TV, kayo po ang download nyo sa TV. So, ayun pa ang pinakaiba. So, ang disenyo po natin, no? Ang disenyo po natin ay naka-built-in. Dapat naka-built-in. Naka-built-in ang buhay natin sa Panginoon. Mabuhay na naka-disenyo na sa Diyos yung buhay natin. So, means si Kristo ang pundasyon ng buhay natin. Yun po ang pinakamalalim na isang paliwanag dito na pag naka-built-in, ibig sabihin, nakapundasyon na yung buhay natin kay Kristo. Dapat ganon. Hindi po back-up plan lang ang Panginoon. Hindi po last resort ang Panginoon. Hindi optional lang ang Panginoon. Kundi siya po yung una sa lahat. Amen po ba? Kundi una sa lahat dapat ang Diyos. Siya yung una sa lahat. Nagsisibaba ko, hindi. Nagsisibaba ko, hindi. Siyempre na kaagad yun, hindi eh. Huwag kang tanongin ang sarili mo. Kasi papatukan ka pa dyan ng katamaran. Simbaba ko, hindi. Simbaba ko, hindi. Bilang Kristiyano, ang responsibilidad mo ang magsimba. Amen! Bilang Kristiyano, ang responsibilidad po natin, purihin, dakilain, pasalamatan ang nagbibigay ng buhay sa iyo. Kaya huwag yun ang tanongin ang sarili nyo. Mga kapatid, kung magsisimba ba tayo o hindi, dapat kong magsimba. Kasi ibinigay ng Diyos sa iyo ang anim. At ang pinukuha lang natin doon sa ikapito, dapat supposed to be the whole day. Ganun po mga Sabadista eh. Hindi yun nakita ang Sabadista, alasing ko pa lang ng Friday. Hindi na yung magtatrabaho. Hanggang buong hapon na naman ang Sabado. Pero mga Krisyano, 2 hours lang. Hindi na nakakaw pa. Sorry. Kanina, naka 30 minutes tayong nakaw. O diba? Diba nakakaya sa Panginoon? Yun na lang, abutin nilang Diyos ay magpapatawa. So, una sa lahat, ang Diyos dapat. Naka-mindset ko sa Krisyano na tayo ay magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Sa Diyos. Siya lang ang sambigan ng ating mga desisyon. Okay. Siya lang dapat dapat. Buhay ko na ang pumigil ka. Buhay ko na ang sumamba. Ang sa'yo'y sumamba. Okay? Dapat, ito yung lagi natin sinasabi. Para laging victory ang Diyos natin over Sunday. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo sumamba. Dapat ganito po tayo mga kapatid. Lagi natin sampitin to. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Dahil kapag ito ang lagi natin sinasabi, magkakasakit ka kung hindi ka magpupuri sa Panginoon. Magkakasakit ka kung hindi ka sasamba. Okay, may kwento po dito about the foundation. Alam niyo po ito. Yung kwento ng dalawang nagtayo ng bahay. Pero sabi po sa Matthew 7:24, sabi po doon, anyone who hears the word of mine. Sabi, sino man ang nakakarinig ng aking mga salita, sabi niya, at inilalagay ito sa practice, ay kagaya ng isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. So, alam niyo yung story na to? Dalawang tao nagtayo ng kanyang bahay. Same experience. Parehong karanasan nila ng tanim, ay nagtayo ng bahay. Parehong bahay ang kanilang tinayo. Parehong may mga pangarap. Parehong may nais marating. Parehong may mga bagay na gusto mangyari sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya. Sa mga estudyante, kaya kayo mag-aaral kasi may mga pangarap kayo. So, parehong nangangarap na magandang kinabukasan. Pero, yung dalawang tao
Parehong karanasan na yan, na nagtayo ng bahay, ay dumating ang bagyo. Yung bagyo, pag sinabing bagyo, meron pong ulan, meron pong hangin, at mayroong baha. Okay, in short, walang exempted sa isang tungo. Okay? Wala po exempted sa problema. Amen? Lahat tayo dadapuan yan sa kaya ng Diyos ninyo. So, sa dalawa magtayo ng bahay, ganoon din po, walang exempted sa kanila sa bagyo. Dumaan ang hangin, pagbagyo dahil ng hangin, baha at saka tubig. At saka ulan. Pagdadaanan talaga sila. Pareho po karanasan ang naranasan nila. Ganun din po tayo. May mga pangarap tayo na narating. Pero, dadapuan po tayo ng storm. Darating po ang problema. Darating po ang mga pagsubok. At wala po exempted sa bawat isa. Pero ang pagkakaiba po ng dalawang nagtayo ng bahay ay ang pundasyon. Okay? Yun po ang pagkakaiba, yung pundasyon. Kaya mga kapatid, di mo malalaman kung saan ka talaga nakatayo kung walang dumarating na bagyo. Amen. Sabi nga na Jupen, ano dapat totoo nyo kung walang nangyayari sa inyo? Dapat may mangyari para may kayo totoo. Okay? Kaya mga kapatid, hindi mo malalaman kung saan ka nakatayo kung walang dumating na bagyo, kung walang darating na problema, kung walang tutubok sa iyong pundasyon. Kaya ang nalalaman kung saan ka nakatayo kasi sinubok ang pundasyon mo. Minsan nakala natin matibay na tayo, pero nakatayo pala tayo saan? Mga Kristyano, minsan nakala ay okay na to, solve na ako dito. Yung sitwasyon ko ito. Ang magsimba lang. Pero hindi natin alam na ang ating kinakatayuan pala ay nakadepende na tayo sa ating emosyon. Okay, emosyon. Pagka hindi nakamayan hindi nakamayan ni Pastor Toro, nabubuhay ko siya. Magtatampo na. Hindi na dalaw ang bahay, magtatampo na. Hindi napatayo sa harapan, magtatampo na. So, emosyon, nakadepende dyan. Minsan nakadepende na dyan. Minsan nakadepende na rin sa pera. Hindi ako magsisimba ngayon kasi wala akong pang-offering. Ano pa ba? Nahanap ka ng Panginoon ang pang-offering mo o ikaw muna. Sarili mo nang dalhin mo bago ang pang-offering. Amen? Huwag kayong hindi magsisimba dahil wala kayong pang-offering. Your life is an offering. Amen? Ang buhay ko natin ay offering. Ang offering ko sumusunod lang yan. Kapag pinulang ang buhay mo, imposible hindi ka mag-offering. Okay. Pero huwag po kayo magsisimba dahil lang yung daladalang pera. Okay? Minsan nakadepende na ito sa ating relasyon. Away kayo ng asawa. Kaya asawa ko, hindi ko iniimik ito ang gabi pa. Hindi siya iniimik. Pero dinalang ko pa rin siya ng lugaw. Kasi hindi ganun kalalim ang inis ko sa kanya. Dahil kasi, kapag pagod na pagod ko, pagdating ko na, hindi pa naman naayos yung rep namin bagong lumang pasok sa bahay. Okay. So, hindi po, bisa niyo pong relasyon natin sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating mga anak, ang nag-iingat lang para wag tayo magsimba. Okay? Dapat hindi ganun. Walang dapat humadlang sa ating hindi relasyon. Namalungkot ako ngayon. Hindi ganun mga kapatid, no? Hindi dapat doon lang kayo sa emotion, sa pera, sa relasyon natin. Nag-away kami ng asawa ko, yung anak ko, galit na galit ako, inis ako. Hindi po ganun. Iwanan niyo yun. Pagbalik yung away ulit kayo. Hindi. Joke lang yun. Hindi, tabaway. Ay, mo. Okay. So, sa relasyon, no? Minsan doon lang tayo. Minsan sa sariling diskarte. No? Yung ating sariling kaalaman. Yung ating diskarte. Hindi dapat ganun, mga kapatid. So, magpakaingat tayo. At mga bagay, mga reason para minsan doon nakatayo na yung ating pundasyon. Saka lang ito natin ma-realize, no? Saka lang natin ma-realize kung saan tayo nakatayo kapag dumating na yung mga bagay at magsusabuhay natin.
Dati marirealize yan kapag hindi dumating. Doon tayo nasusuko. So, pero kapag si Kristo ang pundasyon at ugat natin, hindi ibig sabihin ito, kapag si Kristo ang pundasyon at ugat, hindi po ibig sabihin na wala na pong bagyo, na wala na problema, o hindi natin mararamdaman ang gulo sa ating mundo. No? Hindi po. Kundi, ang point po doon, kahit na dumating ang bagyo, dahil si Kristo ang ating ugat at pundasyon, ang point po doon, hindi tayo guguho. Amen? Hindi ka guguho. Hindi ka masisira. Hindi ka matutumba. Kasi si Kristo ang ugat mo. Siya ang iyong pundasyon. Hindi ka matitina. Masishake ka, pero hindi ka magugulan. So, dahil si Kristo ang pundasyon at ugat mo. Nag-ugat na ang pag-ibig mo sa Panginoon, nag-ugat na ang pananampalataya mo at ang pangunguna ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang buhay na nakatayo kay Kristo ay matibay. Amen? Sabi natin matibay. Parang dalawa lang ang nakikinig. Sabi natin matibay. Ayan, ganun dapat ang pundasyon natin. Siya lamang ang pagbigan natin. Kahit umulan pa, kahit bumaba pa, kahit lakas ng hangin, kahit anong alon pa sa ating paligid, mananatili tayong nakatayo. Amen. Hindi tayo guguho. So, pangatlo po, okay, your faith will go strong. Ang iyong pananampalataya ay lalago sa ayaw at sa gusto mo. Kapag si Kristo ang pundasyon, ang ugat nito sa ayaw at sa gusto mo, lalago ka. Magkakaroon ka ng bunga, hindi matagalang bunga. So, patingin po natin, doon sa verse natin, ang nauna po ay roots muna. Hindi mauuna ang branches. Hindi mauuna yung kanyang puno. Hindi mauuna si dahon. Hindi mauuna si stem o si tangkay o si ano pa niyang sanga. Ang mauuna po muna ay ang ugat. Ang pundasyon. Okay? So yun ang nais ng Panginoon. Na mauna muna niyo sa buhay natin. Na mauna tayo mag-ugat. So ang napakahalaga po dito mga kapatid. Okay? Na yung ating pundasyon, yung roots natin may practice po to na nangyayari sa ating buhay. No, hindi na, sabi ko sa inyo kaya, hindi na una sa stem, the branches, o sa ano pa, hindi na una ang root. Ang mahalaga po dito ay nakaugat tayo kay Kristo. Okay? Dahan-dahan ang paglago. Slowly, but surely. Ang puno po ay dahan-dahan lumalaki. Walang pagtanim mo ngayon, malaki na buka. Ano yung magic? Wala pong ganun. So kapag ang ating pananampalataya, kapag tayo nag-ugat sa Panginoon, unti-unti po yun, no? Lalaki, 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 lalaki. Dahil yung root po ang nagsusupply ng nutrient doon sa kanyang puno at sa kanyang mga branches. So sabi po, sabi mo, nalala niyo yung example ng pagong, napakaganda ko nun. Kaya kahit mababagal, pero sigurado ang kanyang bawat hakbang. So ang pananampalataya po sa ating Panginoon ay pinaklases. Upang maging matibay ang faith mo sa Lord, pinaklases po ito. Hindi po ito biglaan ang nangyayari. So mayroon pa dapat pagdaanan. Sabi ko sa Romans 10:17, faith comes from hearing through the Word of God. So, ang pananampalataya daw ay nanggagaling sa pakikinig. Ibig sabihin, ang pananampalataya po ay lumalakas, tumitibay, habang paulit-ulit natin naririnig ang salita ng Diyos. Kaya nga po, paulit-ulit yung sinasabi sa inyo, ang paglago. Grow, grow, grow. Habang pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, habang binabasa natin ang salita ng Diyos, lalong lumalakas, tumitibay, at pinanghahawakan natin at pinagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. Lalo na kapag sinunod tayo. Nalala ko po doon sabi nga po dito, bawat pagsubok ay pagkakataon para matutong magtiwala. Amen? Bawat pagsubok ay pagkakataon
magtiwala. Naalala ko po si Raquel. Nagkaroon po kami ng meeting kasi kasama po ako sa AMBO cooperative doon sa Kasalubong. Nag-meeting po kami, nag-planning. Sabi ko ng isang speaker, sabi ni Raquel, alam niyo po ba? Sabi niya gano'n, gustong-gusto kong magkaroon ng problema. Gustong-gusto kong magkaroon ng pagsubok. Patingin ako sa kanya. Unbeliever to Gustong-gusto ko magkaroon ng problema. Gustong-gusto ko magkaroon ng pagsubok. Bakit? Sabi niya. Dahil habang sinusubok ako, lalo ako nagiging matibay. Amen. Sana ganun tayo mga Kristyano. Dahil habang sinusubok, lalo tayo nagkakaugat. Lalo tayo nangangalataya. Lalo tayo nagsumusunod. Lalo tayo nagtitiwala sa ating Diyos. Kaya nga po, bawat paghihintay na ginagawa natin sa ating mga panalangin ay pagkakataon po yun para makilala natin ng mas malalim ng Diyos. Bawat delay ng ating mga panalangin at request sa Panginoon ay pagkakataon para lumakas ang ating pananampalataya. Amen po ba? Naiintindihan niyo po ba ako? Amen. Ulitin ko po. Bawat pagsubok ay pagkakataon para tayo masupong magtiwala sa Diyos. Bawat waiting season natin, yung paghihintay natin sa ating mga panalangin, ay pagkakataon para tayo lalong kumilala at mas lalong lumalim ang ating pagkakilala sa Diyos. At bawat delay na mga request natin sa Lord ay pagkakataon para tayo lumakas ang ating pananampalataya. Kahit pakiramdam po natin ngayon ay mahina tayo, tandaan po natin, hindi sinusupot ng Diyos kung ano pa ngayon. Ang nais ng Panginoon ay na makita sa atin, tayo po yung nagtsatsagang matuto. Yun po ang nais ng Diyos. Nagtsatsagang matuto sa kanyang salita at sa kanyang kalooban. At lalim ng ating pagsunod sa Panginoon. Yun po ang nais na makita ng Panginoon sa atin ngayon. Kapag tayo po ay rooted or talagang nakaugat kay Kristo, you are not breaking. No, hindi ka po masitira. You are growing. So tama ka nung mga, mapapasin mo na lang na kayo po ay magbasto. God is not wasting your test. Hindi sasayanin ng Panginoon yung pag-anog sa'yo, yung mga test sa'yo, yung mga pagsubok. He is strengthening your faith. Lalo niya itong i-strength. Okay? So ano ang natural na bunga ng malalim na ugat at tibay ng pundasyon? Ito po ay pagkakasalanan. Okay? 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Sabi niya po doon, in all. Not for all, hindi in all. Ibig sabihin, kahit sa gitna ka ng problema, sa gitna ka ng pagsubok, ng ulan, ng bagyo, ng anuman niyan sa buhay mo, sabi niya doon, mayroon kang dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Sa gitna, ha? Sa gitna ng pagsubok, mayroon kang dahilan para magpasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay nandoon sa Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Hindi masasayang yung paghihintay ay yung mga ginagawa. Dahil ang Diyos ay tumikilos sa buhay mo habang andun ka sa gitna ng problema at pagsubok. So, meron po tayong dahilan para magpasalamat sa Diyos. Dahil ang pagpapasalamat ay di nakabase sa sitwasyon, kundi sa katapatan ng Diyos. Ang tao na kaugat kay Kristo ay marunong magpasalamat. Amen. Marunong magpasalamat sa anumang nangyayari. Kaya church, believers, tagasunod ni Kristo, nangampalataya ni Kristo, nagmamahal kay Kristo. Ito po ang tanong ko sa inyo. Saan ba talaga tayo nakaugat? Tanungin niyo po ang mga sarili at sagutin niyo sa Diyos. Kahit bagat lahat ng ginawa natin, lahat ng sinabi natin sa Diyos ay ipagsusulit natin. Tanungin niyo po ang sarili at sagutin niyo sa Diyos na pabulong. Saan ba talaga ako nakaugat? Sino ang pundasyon ng buhay ko? Nakikita ba sa buhay ko at pasalamat sa Diyos? Hindi na ako ang Diyos ng buhay na walang bagyo o walang problema. Ang pangako ng Diyos, siya ay matibay na pundasyon. Amen? Yun ang pangako ng Diyos. Hindi niya pinangako na hindi ka na makakap ng problema. Ang pangako ng Panginoon na siya ay matibay
na pundasyon. Kaya, huwag natin sabihin ngayon, Lord, ikaw ang ugat ko. Ikaw ang pundasyon ko. At kahit anong mangyari, mananatili akong magpapasalamat sa iyo. Amen. So, purihin ang Panginoon. Ay, ko nalalagay. Panginoon, sa umagang ito, wala po kami ibang itinakaat na yung pangalan. Salamat po sa iyong mga salita. At tanging ang pagtugas namin, Panginoon, sa inyo. At ang pagiging kayong pundasyon ng buhay namin. Ang paraan po kami nilagyan ka. Nawa, ay intindihan po namin ito bilang mananampalataya. Dapat manatili kami nakaupas sa isuso. Manatili nakadepende sa inyo, Lord. Upang masabi ko namin, kayo po ang aming pundasyon. Kayo po ang aming lugar. Ano po mangyari, Lord, sa buhay namin ito, lugar? Paghihirap man, pagsubok man, kasiyahan man. Lord, masasabi po namin, salamat po. Sa lahat ng bagay na nangyayari, may proseso kang ginagawa. At alam namin na habang dumadaan kami sa lahat ng sitwasyon yun, kalong-kalong mo kami, Panginoon. Hindi po kami mapahamak at kasama ka namin. At sinabi mo rin, Panginoon, apart from me, pwede ang ginagawa. Unawaan ko ng bawat isa ulan na malayo sa inyo, malay sa inyo, ay wala ka kami magagawa. Purihin ka, Panginoon, at akinain ka sa pangalan na Jesus. Amen. Amen. Maraming pong salamat, Pastor Judy, sa mensahe na inyong ibinahagi. Lord Supper po, tatawagan ko po si Brother mga Lulisada para sa Lord Supper. Amen. Tayo po ba ay pinagpala? Amen. Tayo ba, ano bang may ugat tayo ngayon? Napakaganda ng mensahe na patungkol sa ugat. Ugatan na ba tayo o yung siguro na ugat pa lang? Tayo naman po ay dadako sa banal na hapunan. Ito po ay ating ginagawa tuwing unang linggo ng buwan. Salamat sa Panginoon dahil muli ay sama-sama tayo na ipagdiwang o ganapin ang mga banal na hapunan. Gaano ba ito kahalaga? O ano ba ang ibig sabihin ito sa buhay Kristiyano? Amen? At tayo po muna ay samahan niyo muna ako sa aking panalangin. Hallelujah, Lord. O dakilang Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, dinadagdagan ka namin. Salamat po, Lord, sa araw nito na patuloy na pinagkakatiwala ko sa aming Panginoon ang mga buhay at patuloy, Panginoon, na mabigyan ka namin ng kaluguran, mabigyan ka namin ng kapurihan. Salamat po, Ama, sa mga oras ito at patuloy, Panginoon. Unang po ang iyong Banal na Espiritu na siyang manguna, O Lord, na siyang magturo sa amin ng patungkol sa iyong banal na hapunan. Salamat po, Diyos, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, bilang balik tanaw, ang banal na hapunan po ay napakahalaga po sa atin bilang Kristiyano, no? Bilang tagasunod kay Kristo. Kung babasahin natin yung sa lumang tipan, yung Leviticus, no? Leviticus, no? Yung particular, buong Leviticus, pero particular doon sa chapter 10. No? Yung babasahin natin yung chapter 10 ng Leviticus, ito ay patungkol sa
mga paghahandog o paghihingi ng tawad o paghihingi ng mga paghihingi ng tawad sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At ngayon naman ay sa bilang sa panahon natin ngayon, Leviticus ay sa lumang panahon. No? Sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, sa panahon ngayon ay ito po yung kahalagahan ng banal na hapunan na ating ginaganap, no? So, tuwing sabi ko kayo na tuwing ginaganap natin tuwing unang linggo ng buwan. So ang kahalagahan po nito ay yung pagpapaalala sa atin na ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Alam naman natin na bago siya namatay ay pinaalala sa atin yung kanyang mga itinuro. No? Nung siya ay nagturo sa panahon na sa kanyang panahon hanggang sa ang mga itinuro niya na ito ay umabot sa ating panahon. Amen? So ito po yung kalagahan, no? Yung pagpapaalala sa kanyang mga ginawa nung sa kanyang yung kanyang kasalukuyang panahon. At pangalawang kalagahan itong ating ginaganap ito ay yung ating relasyon, no, sa ating Panginoon bilang Kristiyano. Amen? Yung ating relasyon. So, dito natin may papadama na yung ating relasyon sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Na siyang ating inaalala sa oras na ito. At pangatlo, yung pangako po ng Panginoon. Amen? Sa kanyang, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, yung kanyang pangako na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam naman natin na